保姆这专门照顾小孩，一个专门煮饭，一个专门扫地，一个专门洗衣服，就这样子。Sa bawat salitang binibigkas natin, may kasaysayang nakapaloob. Ang wikang Filipino ay hindi basta nabuo, ito ay hinubog ng panahon, ng pakikibaka, at ng pagkatao ng mga Pilipino. Ako si Wilmer Damon, at sa dokumentaryong ito ay sisikapin kong balikan ang mga mahahalagang yugto ng wikang Filipino at suriin kung paano nito hinubog hindi lamang ang ating lipunan, kundi pati rin ang aking sariling pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, may sarili ng wika ang mga Pilipino. Iba't iba, ngunit may iisang layunin, ang magkaunawaan. Gumamit ang ating mga ninuno ng baybayin, isang sistema ng pagsulat na sumasalamin sa katalinuhan at kultura ng sinaunang Pilipino. Sa panahong ito, ang wika ay malaya. Malayang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, sa paniniwala, at sa pamumuhay ng komunidad. Dito nagsimula ang ating identidad bilang mga Pilipino. Nang dumating ang mga Kastila, nagsimulang magbago ang takbo ng ating wika. Ipinakilala ang alpabetong Romano at libo-libong salitang Kastila na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Ngunit, kasabay ng pagbabagong ito, ang paggamit ng wika bilang kasangkapan ng kolonyalismo. Ginamit ito sa relihiyon at pamamahala. Sa kabila nito, hindi tuluyang nawala ang katutubong wika. Sa halip, ito ay umangkop at nabuo ang wikang mas malapit sa karanasan ng mga Pilipino. Sa pananakop ng mga Amerikano, wikang Ingles ang naging pangunahing wika ng edukasyon. Ito ay nagdulot ng kaalaman, ngunit nagbukas din ng agwat sa pagitan ng sariling wika at ng sistemang pang-edukasyon. Maraming Pilipino ang nagsimulang ituring ang Ingles bilang sukatan ng katalinuhan. Sa panahong ito, unti-unting naisantabi ang wikang Filipino, isang hamon na patuloy nating kinakaharap hanggang ngayon. Sa maikling panahon ng pananakop ng mga Hapones, muling binigyang halaga ang wikang Filipino. Ipinagbawal ang Ingles at hinikayat ang paggamit ng sariling wika. Bagamat sa pilitan ang layunin, nagbulat ito sa maraming Pilipino sa kahalagahan ng wika bilang simbolo ng kalayaan at nasyonalismo. Sa Batas Commonwealth bilang 144 ng 1940, itinatag ang surian ng wikang pambansa at sa Saligang Batas ng 1987, opisyal na kinilala ang Filipino bilang pambansang wika. Ipinapakita nito na ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, sapagkat ito ay pundasyon ng bansa. Bilang isang mag-aaral, napagtanto ko na ang wikang Filipino ay higit pa sa asignatura sa paaralan. Ito ang wikang ginagamit ko sa pagpapahayag ng aking damdamin, sa pakikipagkapwa at pag-unawa sa aking pinanggalingan. Kung wala ang wikang Filipino, maaaring mawala ang bahagi ng aking pagkatao. Dahil sa wika, mas nauunawaan ko kung sino ako at kung saan ako nagmula. Ito ang nagbibigay saysay sa aking pagiging Pilipino. Sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya at impluwensyang banyaga, nahaharap sa hamon ang wikang Filipino. Ngunit hanggang patuloy natin itong pinapahalagahan, ginagamit at ipinaglalaban, mananatili itong buhay. Sapagkat ang kasaysayan ng wikang Filipino ay kasaysayan nating lahat.